Praise the Lord. By His grace, uploaded na rin po ang ating FB Live dated February 5, 2024. And guys, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing. Nag-upload po ako ng mga katotohanan mula sa Panginoon at ng kanyang second coming po. Ganon din po sa aking mga videos na galing po sa PMCC Port Watch. I am a proud Port Watcher po, and sa mga music na galing po sa PMCC Port Watch. And patuloy niyo po akong suportahan, and by God's grace na tayo po ay patuloy na gamitin ng Panginoon upang maraming kaluluwang maligtas. To God be all the glory. Let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us lead to those behind us the heritage of faithfulness, pass on to godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the light to live inspire them today. Oh, may all who come behind us find us faithful. Good afternoon po. Ayan guys, live po tayo uli ngayon. At medyo late na naman. Bakit ba? Diba? Syempre sabi nga natin, yung kaaway, diba? Mga gagamitin sa atin pag-atake. Ayan, temptation. Temptation ng kama. Inahatok ako lagi. Yan po. So, ayan, dapat maaga Kaso mo, naantok na naman ako. Ayan, pero kailangan talaga bumangon. Yan guys. So ngayon, biyaya. Siyempre, nalabanan natin yung temptation ng pagtulog. Na po. Yan, sabi nga, it is not sin but can lead to sin. Pag sobrang tulog ka, masama rin talaga. Saan na ba yan? Okay, so eto. Gusto ko to. Yan guys, again, salamat po sa lahat. Sa lahat ng mga nagsusupport, nakikinig po sa akin. Sa mga pinagsasabi ko. Ayan, hipuin-nawa kayo ng Panginoon guys. Okay po. So, Permax muna. Yan, parang painit ng painit kayo these days. Kailangan na talaga ng Yan po. So, Permax, talagang hindi po mawawala sa akin yan. Gusto ko na talaga magka-Permax. Gusto ko magka-Permax talaga. Kaya, gagawin natin yan. Yan po, bibigyan ng Panginoon dahil, syempre, nagtatrabaho ko para sa Kanya. Ano po. So, guys, sa mga talaga, ito, seryoso talaga ko. Kasi po, ang Permax po ay nakakaganda. Una na yan. Yung nakakagaling na, nakakaganda pa. Pero disclaimer again and again and again, ang Permax po ay licensed under cosmetics. Yan, nagkataon lang na magagaling talaga yung mga herbal ingredients na pinagsama-sama kaya para mabuo siya, at saka yung technology po na ginamit po sa kanya, nanotechnology and scalar energy po. So, yun guys, okay po. So, basta sana po kayo pag talagang hirap na any part of the world, Permax is available. We can deliver in 63 countries, guys. Okay? And, yun nga, kung para sa'yo, or kung may kakilala ka, if you know anyone who has stroke, high blood pressure, diabetes, any kind of cancer, tumor, mga joint pain, bad skin, bad skin, not good skin, good face, okay po.
And what else? Goiter, anything under the sun. Okay, you can message me. Permax 3, RF3 World, under RF3 World Company. 10 years now in the business, guys. Okay po. So, message nyo lang ako. At talagang seryoso po talaga. Nakakagaling. Kung ako, sabi ko nga, ako'y maraming Permax. Talagang ano na ako. Kaya lang, siguro sadyang ganitong ano, 'di ba? At saka yun nga, medyo matigas ang ulo natin, binigyan tayo ng Panginoon ng maraming blessings na hindi natin nagamit po ng tama, may free will po tayo, pero yan nga, at saka eto nga, dahil gagamitin nga tayo ng Panginoon, 'di ba, na parang kumbaga tinuktukan ka na, basta ano po, lahat to ay plano po ng Panginoon, purihin po ang Panginoon. Okay, kung napapansin natin guys, eto yung ngayon wala akong testimony, no po. Dumaranas tayo, hindi lang minsan madalas, ng kahirapan. Parang hirap na hirap ka. Yan, at ako, hindi nga ako exempted. Yan po. Etong kahirapan na to, sabi ko nga, like ako nagkasakit. Gagamitin dito ng Panginoon para maluwalhati siya. Yan po. At kung ikaw na, kunyari, dahil nga tayo may free will, yan, kung gawin mo ang gusto mong gawin, bahala ka lang sa buhay mo. Okay po, so, basta huwag kayo magalit sa akin. Ano po, ito yung ginagawa ko para sa Panginoon. Tsaka, sa pagmamahal ko sa Panginoon, sa pagmamahal ko sa kung sino ang mahal ng Panginoon. Ano po, glory to God guys. Ito po ay, alam nyo ba na, pag dumaranas tayo ng kahirapan, ito po ay paraan din ng Panginoon para tawagin ka. Yan. Yung sabi ko nga na kung paulit-ulit mo kung pinapanood at gusto mo pa akong panoorin, ano natin sa Panginoon kasi baka may gusto siyang ipahiwatig sa'yo. Yan po, na nga tanggapin natin siya. Pero lang talaga tayo matigas na puso guys. At talagang minsan, ayun nga sabi ko, ako yung pagtawag sa akin, ako'y engot-engot pa. Hindi ko alam na gusto kong gamitin ng Panginoon. Hanggang sa, yan nga, nagka-stroke-stroke ka na. 'Di ba? Ngayon ko lang naintindihan, no po. Pero yun nga, yung part noon, kaya ka na-stroke, dahil din sa yung maling mga ginawa ko, pagkain ko, yung ano ko, yung mga stress sa buhay, yan nga po. Ayan, yung dinaranas din natin na pinapadanas ka talaga ng Panginoon para inaano ka rin, kinukulit ka na anak, tinatawag kita, mahal kita anak. Yan, yun po. So, isa rin yan guys. Kaya parang maano natin na, hindi kasi kumbaga like may nangangaral. Ako na po, di ba? O kaya may nakita ka sa palengke. Napapatigil ka. Yan. Pero ikaw, dahil hindi kasi meron na akong church. Kasi meron akong pananampalataya. Mga ganyan yung reasoning mo, di ba? Pero hindi mo alam, di ba sabi nga, John 10:16, kung ako nagkakamali, marami pang tupa ang wala pa sa kawan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Kaya gusto kang dalhin ng Panginoon sa kanyang kawan. 'Di ba? Pwede kasing ay 'di ba alam nga ng Panginoon, isinilang pa lang tayo, kilala na tayo, guys. Na etong anak ko na to, tupa to eh. Kumbaga kahit anong bagsak nito, pupunta to sa kawan ko, purihin po ang Panginoon. So, parang ako, tupa ako guys. Purihin po Panginoon, glory to God guys, okay po. So, wag na kayo magalit sa akin na po. At sabi ko nga, ang kaaway, okay po, wala na tayong magagawa dyan. Yan nagagamitin niya, yung mga, kumbaga, yung mga pag-atake sa atin, sa mga temptation nga, tamo ko, 'di ba? Antok-antok na naman, alam ko magla-live ako. Pinapaantok ako ng Panginoon. Kahit sa mensahe kanina, inaantok ako. Happy Lord's Day po. No po. So, yan. Sa mga kasalanan, ano pa ba? Afflictions, paghihirap. Diba? Yung mga deception, paglilinlang. Nalilinlang ka na ang pera pala magsasalba sa'yo. Pero ang totoo hindi. Yan po. Opposition, galitan diablo sa nagkakalat ng ebanghelyo. Kagaya ko. Diba? Lord, ingatan mo ako. Purihin po ang Panginoon. Yung mga death, kamatayan, nagagalit ka sa Diyos kasi bakit kinuha yung mga mahal mo sa buhay,
marami, kunyari, bata, marami pang kapamplano para sa anak mo. O kaya yung parents mo na siyang bumubuhay sa'yo. Di ba po? Marami tayong gagamitin ng kaaway para tayo magalit sa Diyos. Yun po. So, glory to God, guys. Ayan, kaya sana yung maintindihan natin na yun po, kumbaga dumaranas ka ng hirap kasi tinatawag ka na ng Panginoon pero lumalayo ka pa. Yun po yung kumbaga isa sa dahilan na tayo talagang matigas ng puso po. Yan po. So, glory to God, guys. Tsaka, ang ano bang nangyayari ngayon, di ba? Ang nangyayari ngayon sa kapaligiran, sa maraming tao na tayo po ay hari ng sarili natin. Yan, di ba? Yung iba na, lalo na ako biyaya sa church po, purihin po Panginoon. Lagi ko nga sinasabi, I am proud port watcher po, glory to God. Yan. Bakit nga ba? Bukod sa sabi ko nga, ang turo't aral, tama, perfect. Pero ang mga tao hindi perfect. Isa na ako dyan sa hindi perfect po. Yan, mainit po. Di ba sa ibang church, ano nangyayari? Yan. Nangyayari, nakakawatak-watak. Bakit? Kasi, akala yung iba, yung gusto kasi mga makasariling kagustuhan. Di ba? Kunyari, yung leader. Yung leader kasi yung mayaman. Di ba? May helicopter, may malaking bahay. Yan po. Pero purihin po Panginoon, sabi ko nga, sa church, ang mga mangangaral, lalo't higit ang malasugong apostol, Arsenio Tan Periol, wala siyang pag-aari. Ang pag-aari niya, binigay niya sa church. Yan po sa Panginoon. Ang mga bishop, pastor, wala silang sweldo. Wala silang bangko. Yan po. Sige na, mag-check ka. No po. Yan ay, kumbaga, nabubuhay sila sa biyaya. Kasi sabi ko nga, di ba, umuulit-ulit lang ako. Ito po yung teleserye. Ano po, kailangan everyday ka nakasunod. Pag hindi nakasunod, pag walang, kunyari, isang araw na wala, ibig sabihin po ay may malfunction. Yan po, nagjo-joke lang ako, guys. Na po. So, yan nga. Siyempre, sila ay, kunyari, ako, sa mga lingkod, nagpapaano ka, nagpapapray ka, at biyaya, di ba, pinagaling ka. Siyempre, imbis na yung kagalingan mo, ibabayad mo sa doktor, binigay mo na lang kay pastor. Siyempre, mas malakas si pastor kaysa, 'di ba, sa Panginoon kaysa sa doktor, kunyari na lang, 'di ba? Pero ang doktor po, baka magalit yung mga doktor sa akin. Yan po instrumentin ng Panginoon para po tayo mapagaling. Mga gamot, yan po, na po. So, yun nga po rin po, Panginoon, sa church ay kumbaga, ang aral sa kunyari dito, ganun din ang aral na ituturo sa ibang bansa. Purin po, Panginoon, iisa lang ituturo. At saka hindi nga po watak-watak na parang, ay, siya lang yung mayaman. Ako, magtayo ko ng sarili kong church. Wala pong ganun. Di ba po? So, sa ibang pananampalataya, makikita natin yan. Dahil nga sa mga ganong kaisipan, yung mga masamang pagnanasa, masamang puso, yan po, at biyaya na tayo naturuan. Like ako, nagsasalita ako, hindi ako nagsasalita para magagawa ko ng sarili kong church. Nagsasalita ako para kay Meta, maraming views. Yun po, hindi, di ba siya? Matthew 6:33 nga. Yan po na, wala naman ako na nagsasalita ka. Pero, since ginagamit yung Meta para social media, para ipakalat nga, sabi nga naman na, DEM, di ba, Bishop Jonathan, ito po binigay na platform ng Panginoon. So, gamitin mo. Kikita ka, di ba? Gagamitin mo sa mabuting paraan. Hindi mo gagamitin sa kung ano-anong mga masamang paraan. Purin po ang Panginoon. No, guys? Yan. Susunod ko tong outline ko na po, Diba, post tayo ngayon kasi Happy Lord's Day po. Siyempre, naka-church tayo. Hindi lang doon, siyempre, tayo po yung ginagamit ng Panginoon. Hindi ka pwedeng sasabak sa gera na wala ka man lang sandata na po. Kailangan talaga, number 1 sandata mo, prayer. Yan. At kahapon, ito kwento ko. Kaganina lang pala, or kahapon, yung anak ko,
nakikipag-usap sa akin, para may tinatanong siya na verses, di ko ano, yan. So, sabi ko lang kay Jeron, alam mo paano mo mapapaano yung pananampalataya mo, yung, kumbaga, paano ka maging close sa Panginoon. Sabi ko, syempre yung kalooban ng Panginoon, and mas lalo mo siyang kilalanin, syempre, bata 12 years old. So, sabi ko, mas lalo ka magpakabait. Yan. Okay, wag tayong pilosopo again na walang naliligtas sa kabaitan. Okay, Ephesians 2:8-9. Dahil sa ganyan na memorize ko na yung mga ibang verses na po. Ito'y sa biyaya. Yan po. At paano mo ka maliligtas? Tatawagin ka through the gospel, preaching of the gospel of Jesus Christ na po. Ayan, nahirapan na naman ako. Ano po. So, asa na ba? Ayun, sabi ko nga sa anak ko na, basta hindi ko maano magtapat, basta yung pagtatapat na gano'n, di ba? At saka mag-akay. Yan po kasi wala pa naman siya doon sa mga, na, hindi niya pa syempre maintindihan yung mga bagay na yan. Bagamat, nung first worship niya, nag-offering siya. Yan po. Pero yung mga ibang bagay, wag muna natin yung itakal po na po. So, yan nga, nangyayari kasi ngayon, hari na tayo ng sarili natin, 'di ba? Na parang kung gusto mo mag-church ka. Kung ayaw mo. Yan. May church ka sa bahay dahil aircon, doon ka mag-church para maalwan. Wala kang ka-stampede or kahit ano. 'Di ba po? Magbibigay ka sa ang thinking mo, magbibigay ka sa mga mahihirap. Kasi yun ang paglapit sa Panginoon, o kaya yun ang way mo na sabi tumulong ba or ano. Pero kasi nga, sabi ko sa inyo, sa church po, may perfect na turo't aral. Yan. Tama talagang magbigay sa mga mahihirap. Kagaya ko. Yun po, pare po Panginoon. Tama talaga yun. Di ba po? Ang church ka tumutulong Yan, hindi ka talagang mas plus points ka pa sa Panginoon. Pero, iba pa yung pagbibigay talaga sa gawain ng Diyos. Di ba? Yung kautusan ng Panginoon. Pure po Panginoon. At saka hindi tayo kumbaga mabubuhay sa sarili natin. 'Di ba po? Kailangan talaga natin ng Diyos. Guys, totoo po 'yun. Huwag ka nang umapela, no po. So, ayan. Hindi tayo nakikinig sa mga pastor. Yan, kung nagpa-advise ka nga, tas sarili mo, sinunod mo, 'di ba po? So, makinig tayo sa mga leader. PMCC Port Watch. Okay po. So, glory to God, guys. And ito, ulitin ko. Kung nasundan nyo yung mga past na live ko, sabi ko, may mga testimony ako, may ibig sabihin yun. Sana'y na-gets nyo yung ibig sabihin. Sabi ko nga, yung mga may konting gravity. Konti lang po. Di naman ako ganun kalalim magsalita. No po. At tayo sabi ko nga, ako'y mahina. Wala akong alam, pinapaobra lang ako ng Panginoon. Glory to God, guys. Medyo maaano nyo na doon, yung kumbaga, basta yung gusto kong sabihin, o kaya yung gustong sabihin ng Panginoon, purihin po Panginoon, para magkaroon tayo ng konting kaalaman po sa Panginoon. Diba? So, ayan, isip mo kung may pera ka na, may talino ka na, may bahay ka na, may trabaho ka na, magandang trabaho, okay na. Pero ang totoo, hindi. Kailangan natin ng Diyos. Bakit ba? 'Di ba pag lahat tayo mamamatay. Yan. At yun nga yung yung wala kang magagawa talaga, nakatagta tayo mamatay. Pag namatay ka na, hindi ka nakatanggap ng kaligtasan, sa impyerno ka pupunta. Bakit ba lagi sinasabi impyerno? Para takutin ka. Ay, good ako magagaling. Hindi, nagjo-joke lang po ako. Nagjo-joke lang po. Ito po ay warning. No po. Warning sa atin na tayo ay kilalanan natin ng Panginoon. Tayo ay lumingon. 'Di ba? Kung pinagaling ka, abay, balikan mo ang Panginoon. Lord, thank you. 'Di ba? Parang anong gagawin ko? Para, yung nga sabi ko yung yung binatang mayaman, 'di ba? Sabi niya, anong gagawin niya para siya'y maligtas? Di ba po? Kayo na magbasa, hindi ko memorize, pero sa Lucas yata po yun. Kailangan tayo, hindi na isipin natin na,
okay na ako, may pera na ako. Di ba, yung sabi ko nga, meron dyan yung ano, yung nag-harvest siya, tapos sabi niya, marami na siyang ani, pinaano niya, papaano niya yung kamalig niya, gagawa pa siya. Yun nga, marami kasing mga parable po. So, yun nga, kailangan natin talagang Panginoon. Hindi tayo pwede mabuhay sa sarili natin na sabi mo, kumpleto ka na. Hindi. Hindi po. Walang mabubuhay sa sarili natin. Kailangan natin ng Diyos. Yan po. At itong February, guys. Ito po ay, ano po, month ng, siyempre, mga puso, di ba? Ito ay family month. Yan po. Okay. So, mahalin natin ang nanay at tatay natin. Ako, talaga sabihin ko, honestly, na nagkulangan ako sa, kumbaga, sa pagmamahal na nabigay ko sa parents ko. Hindi pa talaga sulit. Sa tatay ko, bago mamatay, na humingi ako ng basta lang, parang 1 week lang yata sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng 1 week na mapaglingkuran yung tatay ko. Hindi kasi nga na siya yung bedridden na. So, hindi siya nagpahirap talaga, 1 month lang yata. Ay, nawala na siya. No po, at sabi ko nga, wala ako sa Fort Watch pa dati. Wala pa ako sa Faith, no po. Hindi ko alam, 1990 something. 1990s. Ewan ko kung kailan namatay tatay ko, no po. May na tayo sa date. Ang nanay ko, yun nga, sabi ko, di ba, kinuwento ko, kung kayo nanonood ng teleserye na to, ay nasundan nyo rin, no po. Pero at least, kahit paano ay, hindi kasi mas na-spoil yung nanay na, siguro ganun na yata talaga tayo, parang mas close sa nanay. Pero ang tatay ko pa yung responsible. Yung tatay, wala akong masabi. Yan ay talagang, kami ay binuhay talaga. Lahat, magkatulong sila ng nanay at tatay ko. Naiwan na nga lang, yan nga, single lang nanay ko dahil maaga na maday yung tatay ko. No po. Malin natin yung mga kapatid natin, di ba po? At saka sa Bible, di ba? Malin mo yung parents mo. O sa pamilya, no po. So, guys, alam mo, ang pagmamahal ng Panginoon, priceless. Gagayain ko na lang yung kanina sa worship po. So, yan. Ay, gano'n naman sa church, di ba? Ano ba i-share ko sa inyo? Siyempre, kung ano yung natutunan ko sa church, di ba po? Kung anong mensahe doon, hindi man ako saktong makapag-mensahe ng ganon. At least, medyo kahit papano medyo dikit na po. So, yung sa atin ng Panginoon na i-share na lang sa inyo, di ba po? So, ngayong araw ng mga puso, yan. Sabi dito sa Psalm 36:7. How precious is your steadfast love, O God, the children of mankind take refuge in the shadow of your wings. Glory to God, guys. At wala pala akong wala akong Tagalog dyan. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay priceless, guys, no po. So, mahal tayo ng Diyos, di ba? Yung nga, sabi ko, bakit sinasabi ang hell? Ano ba yung hell uli? Impyerno. Para yan ay warning na pag di ka talaga tanggapin ng Panginoon, di ka gumawa ng kalooban ng Panginoon, ay, yung nga, sabi ko, labanan lang dito, langit at impyerno, no po. At pasensya na sa mga Fort Watcher na po, love na love ko po kayong lahat. Yung baka, syempre, marami na inis sa atin. Hindi, yun ay totoo po, na hindi tayo matatapos sa bautismo. Tayo ay gagawa pa ng kalooban ng Panginoon. Kasi sabi sa Bible, di ba, ito usapang Bible din, na ikaw ay yung kumbaga, kailangan ikaw ay matagpo ang ginto. Malaman ng Panginoon na ginto ka. Kaya may mga pagsubok, yung kailangan gumanap ka ng kalooban ng Panginoon para ikaw ay makapasok sa langit. Kasi nga, libre na yung kaligtasan. Di ba? Puro libre. Kung ganun puro libre, abay, napakadali talaga pumasok sa langit. Walang maghihirap. Wala malang ka-challenge na po. So, masarap yung may challenge. Diba? Tayo nga, minsan gusto pa natin may challenge sa ibang yung mga, tawag dito, bagay. Kesa dito sa challenge sa paglilingkod sa Panginoon, mas maganda na challenge sa paglilingkod sa Panginoon kasi eternal life to Diba po?
Yan. So, yung challenge, kunyari sa nililigawan mo, mag-ano ka na, mag-i-give ka ng tubig, gagawin mo lahat, diba? Yung nga, sabi ko, labas sa lahat, ginawa mo. Yan. Ang matatanggap mo, oo. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, eternal life. Yan po. At sabi ko nga, pati amo mo, kahit totoo yun, sinabi ng mga bishop, mga boss natin, sila lang yayaman, tayo hindi. Kung anong sweldo mo, yan pa rin. Tataas ka konti. Pero, sila pa rin yung mas malaki sweldo. Ano po? So, glory to God, guys. Ang Diyos, sabi ko nga, kilalanin natin. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Yan, na merong impyerno. 'Di ba? Ang diablo nga takot sa Panginoon, 'di ba po? Tayo pa kaya hindi matakot sa Diyos, 'di po? Sabi sa Galatians 6:7-8, guys. Eto po. English, Tagalog, kahit hirap na hirap akong mag-English at magsalita ng English to, 'di ba po? Galatians 6:7-8. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Hirap na hirap. Sarap po, na po. So, Tagalog. Yan. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang ani niya, sapagkat ang naghasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Puriin po, Panginoon. Yan. So, kaya nga ikaw, kung parang kala mo walang bayad lahat ng kasamaan, hindi ka magsusulit, may exam. Yan. At ang exam, pagka yan ay talaga di ka nakapasa nga, diretso impyerno. Di ba po? Hindi pa diretso, syempre, ang Panginoon, may remedial. Eto nga, di ba, may mga pag tinanggap mo, di ba, yung kalooban, yung pagtawag, tagabi mo, Panginoon. Sumampalataya ka, nagsisi ka, nagpabautismo ka, dinagdag ka na sa iglesia ng Panginoon. Later, natin yung iglesia. Anyways, yan pong iglesia na lagi kong sinasabi, yan po ay church. Okay po. Yan po yung mga kalipunan ng taong, kung daw nagkakamali, no bashing po. Yan po ay kalipunan ng mga taong inihiwalay sa makasalanang sanlibutan po at nilagay po sa church po, sa iglesia po ng Panginoon. No po. So, glory to God, guys. Yan nga, lahat ng gawa natin, yan po ay hindi lingid. Yan po ay nakikita. Sabi ko nga, di ba, lahat iniisip mo pa lang, sa akin ngayon, nagsasalita ako, alam na ng Diyos. So, wala na akong paki dyan. No po. So, purihin po, Panginoon. Eto, medyo madugutong babasahin ko, pero Tagalog na lang, guys. Okay po. Mabilis ako ngayon, 4:59. Hindi ko alam anong oras na ako nag-start. Eto, sobrang haba. Pero kung yung iba, alam na nito, basahin natin para sa iba. Ano po? Naku, grabe pala to. Ang haba talaga. Eto yung story ng yung prodigal son po. No? Kasi nga, mahal talaga tayo ng Diyos, guys. No po? Sinabi niya sa Lucas 15:11-32. Basahin ko kahit hirap na ako. Sinabi niya may isang lalaki, may 2 anak na lalaki. Ang nakababatang anak ay nagsabi sa kanyang ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. Binahagi ng ama sa kanila ang kanyang kabuhayan. 13. Lumipas ang ilang araw pagkatipon na lahat nang sa kanya ang nakababatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Ngunit na magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding tagutom sa lupaing iyon at nagsimula siya mga ilangan. Humayo siya at sumama sa isang mamamayan ng lupaing iyon at siya ay sinugo niya sa mga bukirin upang magpakain ng mga baboy. Mahigpit niyang hinangad na
kumain ng mga bunga ng punong kahoy na ipinakakain sa mga baboy sapagkat walang sino magbigay sa kanya. Nang manauli ang kanyang isipan, sinabi niya, ang aking ama ay maraming upahang utusan. Sagana sila sa tinapay samantalang ako ay namamatay dahil sa gutom. Tatayo ako at pupunta ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama, ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanyang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Naku, grabe pala haba nito guys. Okay po. Pero sige, sinabi ko na, diba? So, diretsuhin na natin. Sinabi ng, asa na ba? At muling nabuhay ka. Ito po, sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat tawagin anak mo. Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang, mga alipin, dalhin nyo ang pinakamainam ng kasuotan at isuot nyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at paniyak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at kataying ito, tayo ay kakain, magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan, sila ay nagsimulang magsaya. At ang nakakatandang niyang anak ay nasa bukid nang siya ay dumarating at malapit na sa bahay nakarinig siya ng tugtugin at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga lingkod. Tinanong niya kung ano ibig sabihin ng mga bagay na ito. Sinabi ng lingkod sa kanya, dumating ang kapatid mo. Nagpakatay ng pinatabang guya ang iyong ama sapagkat ang kapatid mo ay natanggap niya ang ligtas at malusog. Nagalit siya at ayaw niya pumasok dahil dito lumabas ang kanyang ama at namanig sa kanya. Sumagot siya sa kanyang ama, sinabi niya, narito, naglingkod ako sa inyo sa maraming taon. Kahit minsan hindi ako sumalangsang sa inyong utos. Kahit minsan na hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang guya. Siya ang nag-aksaya na iyong kabuhayan kasama ng mga patotot. Sinabi ng ama sa kanya, anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay iyo. Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Purihin po ang Panginoon, di ba? Para sa Panginoon, binasa ko po yan. No po? Dahil mahal tayo ng Diyos, guys. Ang mahal ng Diyos, mahal ko, syempre. Di ba? Sabi nga sa, eto, hindi ko na kinuha yung ano. Di ba yung sa Bible, may nag-ano doon na, ang tawag dito, yung, sabi doon sa, parang ano, mahal na Jesus, ito po yung, ano, yung ina nyo at mga kapatid nyo. Pero sabi ng Panginoon, mga ano niya, mga tawag dito, yung pamilya niya, yung mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon, di ba po, ng Ama sa Langit. Yan po. So, dahil nga tayo sobrang mahal ng Panginoon, di ba, yung nga, eto, John 3:16, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, di ba po? Yan, naging tao, nagkatawang tao, guys. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon na siya lang pwede magbigay ng pagmamahal na yan. Na ano man ang ginawa natin, yan po. Yun nga, kahit anong kasalanan. Pag tinanggap mo ang Panginoon, yun nga, sampalataya ka, siya ang tagapagligtas mo, siyang tawag dito, siyang Panginoon, magsisi ka. Hindi ka magsisisi na kailangan i-mention lahat. Sa buong puso mo lang, sa puso mo. Yan. Sabi ko nga, punta po tayo sa church. 1,000 churches po sa buong mundo. Ang PMCC Port Watch. Yan. Okay pa ulit-ulit na. Ano po? Kung sabi ko nga, baka ikaw yung tinatawag na, kaya ka naghihirap ngayon, kasi matigas ang puso mo. Yan. Hindi, dito ko, di bahala ko sa buhay. Hindi po, joke lang. Na po,
mahal tayo ng Panginoon, guys. Kahit anong pa kasalanan natin, patatawarin ng Diyos. 'Di ba? Yung mga bagulong natin, kahit tayo nagkasala, ako sa parents ko, sabi ko nga, 'di ba? Ako'y alam ko na mahal na mahal ako ng nanay ko, tatay ko. Yan, tatay ko na lang dahil ano nga saglit lang na ano na na yung nga bedridden tas namatay na. Nanay ko, hindi ko na talaga ang ginamit ng Panginoon na kumbaga nag-ano sa kanya, nag-asikaso para sa akin yung anak ko, si Andreano po. Yan, kailangan talaga maintindihan natin ang Bible. Yan, yung nga yung sabi ko sa kay Jeron, na mas lalo mo maririnig ang boses ng Diyos pag ikaw ay mas lalo pa lumalapit, gumawa ng kalooban. Kasi nga, nung ako ay nasa kasalanan, hindi ko alam, tinatawag na pala ako ng Panginoon para magganito, lumapit. Hindi, syempre baptized na nga ako. Kaya lang, gagamitin pala ako. Hindi ko alam. Hanggang sabi ko nga, di ba? Pasensya na guys kung minsan naglo-loading yung internet namin, ito po yung data lang. So, nung tayo ay, nung tawag dito, yun nga, nakauwi na. Syempre, medyo relax na ang isip ko. Di ba po? Dahil, sinalba ka na ng Panginoon sa mga problema. Kaya lang, sa paligid, syempre, ang gawa ng kaaway, nandyan. Pero dahil nga po tayo ay pinatibay na po ng Panginoon, po rin po Panginoon, lapit lang ako sa Kanya, lagi pray. Sawayin niya yung mga kaaway. Ako ay maglilingkod. Yan po. Hindi tayo iyak pa eh. Hindi tayo matatakot. Yan na gumawa nga ang kalooban niya. Yan po. Bagamat sabi ko nga ay ako'y nasa yung kumbaga nasa yung kalagayan mo, yung buhay ko. Gagawa ang kaaway na po. Ay dahil sabi ko nga ilang beses na ako talagang ginawa ng gagamitin niya kahit pinakamalapit mong kamag-anak. Ang diablo ay diablo Pagka niya, ito parang kakampi ko to. Gagamitin ko to para si Veronica ay tumumba. Yan. Pero ang biyaya po ng Panginoon, kasi nga, tayo, kumbaga sabi ko nga, ang Word of God, yan yung music sa akin. Yan talaga, parang, yung nga sabi sa Dubai, may yung nag-aalaga sa akin na 1 month. Nung ako ay paralyzed po kasi nag-iwan ako sa bahay. Hindi ka ba naiinggit sa mga nasa labas, na mamasyal, di ba, nakakababa sila, ikaw bedridden. O yun, parang sabi mo yung sinabi niya, parang sa kaaway, di ba? Para ako'y, pambira to, magalit ako sa kanya. High blood nga. Sabi ko, hindi. Masaya ako nakikinig ng Word of God, pero imagine nyo po na, kumbaga, tayo na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, maraming ginagamit na instrument, best friend, pamilya ko, kuya ko, yan, anak ko, 'di ba? Na kung ano yung mga kailangan. Sabi ko nga ako hindi po ako pinabaliguan sarili ko na. Sabi ko nga yung 1 month lang na inasikaso nila ako 2 months dahil di ko talaga kayang madulas, delikado nga kasi hindi ako nakakatayo. Pero ako yung naglalaban, nagluluto, kumakain mag-solo. Yung nagluluto, siya, asawa ko, dahil nga ayaw niya ako paglutuin. Yan po, dahil sa kahoy kami nagluluto. Dahil pagka, syempre, magkasos at sino na mali bibili. Diba? So, yung mga ganyan. Yan po. At saka yung mga ibang bagay, sabi ko nga, yung tinutulong sa akin, part noon, dinadala ko sa gawain ng Diyos. Ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag nasubukan mo ang Diyos, as in nasubukan mo, na una step 1 ka muna, tanggapin muna yung Panginoon. Diba? Step 1 ka muna. Pagka syempre, susubukan ka nga na like ako, diba, ito nagka-stroke na. Pero sige pa rin. Hindi kasi nga, yun, dahil ngayon ko lang nalaman na, recently lang, na na ako pala ay dito tinatawagan ng Diyos na mag-preach po, yan po. At sabi ko nga yung
Ako ay may vision board. Yan po na meron akong nagsasalita ako doon, may hawak na microphone. Syempre, mga gusto ko, bahay, kotse, ganyan. Yan. Eh, yung palang may hawak na microphone, palibasa ngayon, wala namang microphone. Ito pa yung may magpipreach. Kaya nga, kumbaga, hindi yung gusto mo, the way na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Iba. Kailangan maintindihan mo ang Diyos. At syempre, sa pag-ano natin ngayon, syempre, nagpipreach ka, nahihirapan ka, dahil ano ka na yun nga, paralyzed ka, nagpipreach ka, gumagawa ka pa ng kalooban ng Panginoon. Priceless nga kaluluwa. Yan po, dahil ang ano bang pinantabo sa ating kaluluwa, yan po, sa ating mga kasalanan, dugo ng Panginoong Hesus. No po. So, tayo mahal ng Diyos, guys. No po. Kaya yung mga ganyan sinasabi ko rin, sabi ko nga, mas naririnig ko na malakas ang boses ng Diyos, yun sinishare ko. No po. Na tayo ay baka kala mo, nakakaranas ka lang ng hirap, kasi sadyang ano. Pero syempre, hirap kasi taghirap. Yan po. Pero yun ay ano rin doon na para, oy, tinutuktukan na kita, makinig ka sa preacher. Parang ganon. Diba? Sabi ko nga, the best talaga yung kay Lucas. Yung kay sa Mayamat at kay Lazaro. Yan. Na pag hindi ka talaga nakinig, aba, dagat-dagatang apoy. No po. Mahal tayo ng Diyos eh. Yan po, kaya tayo lumapit. At pag lumapit ka, naging sinubok ka. At ikaw naman nakalusot sa mga pagsubok na po, ay tatamuhin mo yung eternal life. Hindi lang yon, mga pagpapala mula sa Diyos. Kasi nga ako may tanong kay Pastor kanina. Sorry po, hindi naman sa inyo napupunta yung virus dito sa aking screen. Na po, may tanong ako kay Pastor kanina, sabihin ko na sa inyo. Kasi po ay, guys, ito huwag kayo matakot sa pagkawasan ng di mo, baka demonyo itong umano sa akin, di ba po? Hallelujah. Na, kasi nagtatights po tayo. Sorry po. Nagtatights tayo. At ito dapat, kumbaga hindi ko na kasi baka yung iba matatakot kasi ayaw nila mag-tights. Yan po, dahil ito lang yung gusto ko ibigay. May kautusan ng Panginoon. Yan, nasa Bible po. At sabi ko nga, ang fourth watch po, may perfect na turot aral. Ang tao hindi perfect. Ako hindi ako perfect. Malasugo, hindi perfect. Na po. Makikilala mo ang tunay na Diyos. Pumunto ka sa tunay na pananampalataya po. Yan po, purihin po ang Panginoon. Hindi rin sinasabi ng church na ang church lang maliligtas. Eh, bahala ang Diyos doon. No po. Sabi ko kay Pastor kanina, sabi ko, Pastor, ang ano ko po, ito talaga hindi ko na dapat sabihin, pero para lang sa inyo, testimony po. Yan. Ay, nagpapadala ng baon para sa dalawa kong anak. Anak ko si Andrea. So, sa akin pinapadala. Pinapadala niya, wala ako doon. Baon nila yun eh. Pero nagtatights ako doon. Purin po, Panginoon. Sabi ko kay Pastor, Pastor, tama po ba? Itatights ko tong pinapadala ng anak ko, baon nila, pero wala naman ako dito. Buo kong bibigay sa kanila. Ano sabi ni Pastor? Pero sa akin, wala rin naman din, basta kaya ko. Pero tinanong ko lang, kung yung ba'y ginagawa ko, baka, syempre, kung hindi ko tatights yun, di at least kahit papano, wala ko ilalabas. Dahil wala naman ako nakukuha dun eh. Ang sabi ni Pastor, sabi niya, okay lang yan. Ang Diyos naman nakakakita eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo na, meron dyan sa Bible, ang ginawa mo sa ano ba yun? Basta yung ginawa mo na wala nakakita, ang totoo, may nakakita. Ginawa mo kabutihan or kasamaan. No po, yung kala mo, kunyari, yung may pamilya ng babae, hindi ka nahuli ng asawa mo. Pero alam ng Diyos. Di ba po? Yan, nangupit ka. Hindi ka, eto para sa asawa ko rin. Nung ako nasa dating kumpanya, totoo yun. Mayaman yung government. May mga
school, mga stationary supplies. Yan po, ang sabi niya, ma, isang ballpen lang kuhanin mo pag nanakaw na yan. Totoo. Di ba? Hindi ako nakita ng company. Pero ang Diyos nakakita sa akin. Ano ba yun? Bawal magnakaw. Di ba? Bawal na mangupit. Yan, bawal makiapit. Kaya nga sabi ko, kung tayo po ay nasa maling relasyon, bayaan mo na yan. Kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon na nasa ganyang kalagayan ka na, bayaan mo ang Diyos mag-ayos. Paubayan mo sa Panginoon dahil tatanggapin ka niya, hindi mo sasabihin na hindi ka patatanggap or matatakot ka dahil nga nasa kasalanan ka. Yan na yung nakarinig ka ngayon. Di ba nga po yung 3,000 na baptize? Di ba? Sa Acts yata yun. Na kung kailan sila nakarinig, dun sila tumanggap, dun sila nagpabautismo. No po, kung kailan mo sabi ko, punta ka sa church, o kaya di ka makapunta, bedridden ka, whatever ang situation mo, tawag ka, may prayer power, Live TV Asia, yan po, Sure Reward, diba? Live TV Moments of God. Yan po. Ang kailangan natin, lumapit. Kasi, diba, sabi nga, tumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Tumawag ka, ikaw ay pakikinggan. Diba? Yun po. Ano ba ba may kulang ako doon, diba? Tumatok ka, tumawag ka at Yun po. Basta yun na yun, guys. Okay, pwede ako perfect. Diba? So, eto ay, diba, tapos na ako dyan. Eto po ay may paparinig lang ako sa inyo. Hindi kasi guys, kaya naman po, yun nga, makulit ako, ganyan, syempre ginagamit tayo ng Panginoon. At ano ba gusto natin? Abay, alam nga namang nagkakwento-kwento lang ako dito, di ka makakakay ng kaluluwa. Ang gusto ng Diyos, maraming maakay. Diba? Tingnan mo sa paligid. Sabi ko nga, ang sign ng kawakasan, yung mga AI, yung mga, sa Israel, sa Jerusalem yata, yung rebuilding, tama ba ko? Hindi ako nakapag-review ulit dyan. Na yung third temple. At saka yung mga, yung AI nga, yung mga paglalakbay sa Mars, yan po, mga SpaceX, crypto, ang malasugong apostol, yan at tinawag po sa kawakasan ng araw na po. Yan ay senyales po ng kawakasan, guys. Gusto mo pa bang abutin ka ng Third World War? Tama ba? World War 3. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, darating ang time, hanapin mo yung mga ngaral. Pero wala na, nag-rapture na, naiwan na. Di ba po? Yan. So, habang tayo binibigyan pa ng Panginoon na tumanggap, kung kaya pa, may 2025 pa, binigyan pa tayo. Maglingkod ka lang na maglingkod. Kaya nga sabi ko to, matira matibay. Sa Port Watch, ulit ko pala, huwag kayong magalit sa akin po, dahil yan ang totoo. Kaya nga ang Diyos, patas. Patas ang Diyos. Hindi pwedeng mayaman, medyo lamang siya dahil siya nagbigay na malaki. Hindi. Pantay-pantay. Yan. Dahil kawawa na may mahirap, kawawa naman ako, wala akong mabibigay. Di ba po? So, unfair. Ang Diyos, talagang patas. Kaya walang lalamang. At saka yung nga, sabi ko, Ephesians 2:8-9, ikaw ay maliligtas dahil sa biyaya. Regalo. Para walang magmalaki, walang magmayabang. Diba? Na matalino ka, mayaman ka, magaling ka. Diba? Yun. Okay po. So, eto parinig ko sa inyo, guys. Dito na ako Nisa, pag nire-review ko yung aking live po, sa totoo lang, parang naglo-loading. So, pasensya na dahil, yan nga, ako pinapagtrabahuan ko yan. Na plan ko, mas maging stable pa yung internet po. At yan din, na tayo makatulong pa sa marami nangangailangan. Ano po yan, nasa puso ko. Sabi ko nga sa inyo, akala ko dati, kaya kong ng mundo, hindi pala ang Panginoon.
Ito pala yung gagawin ko. 'Di ba? Para sa mundo. Dahil sabi ko nga, nung 12 ako or 13, umiiyak ako para sa ibang tao. 'Di ba? Eh ngayon pa kaya na nalaman mo yung ano ng Panginoon sa'yo, yung na ito pala yung purpose ko. Yun po. Kaya tayo nagtatapa dahil ako'y pinagagaling ng Panginoon. Sa totoo lang, kanina po nagsakay ako ng tricycle, medyo okay pagsakay ko. Hindi man ako mabilis gumaling. Pero, talagang ang kagalingan ko mula sa Diyos. Yan po. Hindi ako nag-exercise. Eto na exercise na bibig ko. Yan. Exercise ng lakad, punta ako sa toilet. Yan. Pero siguro pag medyo ayos na tayo ng medyo nakakaano na ako sa oras, pag preaching ng gospel, paggawa ng reels, yan po kasi may 2 YouTube pa ako. Medyo na. At syempre, pag 2 na yung gumagalaw na kamay ko, at okay na. Iba na kasi yung lakas ko noon at saka ngayon. Yan po. At sa mga ginagawa kong ito, syempre, ang Diyos po naluluwalhati. Purihin po, Panginoon. Guys, wala po nagmamayabang ha. Yun po. At ito po ay puro reminder. Reminder na merong impyerno. Pag di kayo naniwala may impyerno, di bahala na po kayo. Diba? So, talagang matigas ang ulo natin. Eka lang, baka may hindi ako nabasa. Alam ko meron Baka may isang verse pa dito. Parang alam ko meron. Dahil ako nagsulat nito. Wait lang. Ito. O, diba? Sabi dito sa sa 1:15-13. John 15:13. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan po. At yun po yung Panginoon. 'Di ba? Sabi ko nga sinong parents ang makakapagbigay ng kanyang anak para akuin ang kasalanan ng kapitbahay? Wala. Ang Diyos Ama lang. Yan, kilalanan natin kasi minsan, sabihin natin na, basta may mga mali-maling pangalan ng Diyos sa atin Kaya kailangan kilalanin natin. 'Di ba? So, mahirap pag di mo kilala yung ang Panginoon. No po, ito parinig ko po sa inyo. Asa na ba? Mahina. Wait lang guys. Mahina siya talaga. Teka lang. Wait. Okay. Mahina. Anyway, sa susunod ko yan. Tawag dito. Ayan po yung kanta ng Steadfast Love of the Lord, guys. Na ang pag-iibig ng Diyos, talagang, pag sa Tagalog kasi maganda rin. Tawag dito, yung ano ba ako kakata uli? Pag-ibig, basta yung yan, hindi ko masyado sa Tagalog, guys. Okay po. Pag diniretso ko ng basta yung yan, di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, yan po. At ito'y laging bago sa bawat umaga na po. So, wag na nating, baka mawala na ako ng viewers na po. Ito na lang isa, try ko na kung ito na lang po. Pambira, yung aking laptop ay Bakit ganun? Alam ko na. Okay po. Ayan. Ayan pala. Nakaano pala yung aking ito. Yan po, kaya pala wala. Yan, diba? Surrender natin po sa Panginoon lahat, guys. Okay po. So, naghihirap ka? Surrender mo. May sakit ka, surrender mo sa Panginoon, bahala ng Diyos. Lahat po. Yan. Yan, ginaya ko lang si Pastor. Yan yung ko sa church kanina. Yan po. Tsaka kasi guys, sa totoo lang, eto, kuya ko, alam niya, nakakabasa siya ng Bible. At talagang sabi ko rin sa anak ko si Jeron, na pag naano mo yung Bible, may in love ka.
sa author. Panginoon. May in love ka talaga. Totoo po yun. Tamad lang tayo. Pero pag naano mo yan, sabi ko, Book of Esther pa lang. Ayun kasi, nanood ako ng movie. Paulit-ulit ko inano. Ang ganda ng istorya. Ito po istorya ng buhay natin. Guys, sorry po. Huwag na tayo magmalaki. Na tayo po ay mayaman, magaling, matalino. Na tayo po ay kumpleto. Hindi. Kailangan natin ng Diyos. Yan. Dahil pag namatay ka, na impyerno ka, sabi mo, sana nakinig ako doon sa baliw na mga ngaral na yun. Diba? Tinawag mo ba akong baliw? Di po. Glory to God, guys. Okay po. At eto na nga yung kanina. O yan, may ano na to. May... Diba? Masarap makinig ng mga worship song. Yan po. Lalo na sa church. At saka sabi ko nga sa mga patotoo ko, dapat alam mo na kung sino Antichrist. Yan po. Diba? Eh kung ano, nakulangan ka pa sa karunungan, hindi tayo sa Diyos. Ang Diyos kasi ang nagbibigay ng karunungan eh. Pag may takot ka, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan po, sa Diyos. Kasi, yung sorry po nagiging prangkan na tayo dahil ano ko na marami talagang nakikinig. Pero hanggang pakinig lang. At pag ikaw naubutan ng rapture, hindi nga natin alam. Tingnan mo nangyayari sa gobyerno. Diba? Gulo-gulo na. Ay yung kay Senator Rapi Tulfo in action. Maawa ka. Nagpakamatay ng dahil sa depression, problema. Gusto mo pa bang na dumating ka sa ganyan? Di ba po? So, glory to God guys. Salamat po sa lahat ng nanood. Shout out ko si Sister Grace Velasco, ang Kuya Alan Parocha ko. Si Kuya Alan, nanood po. Kanina, hindi ko na napala na ano. Sorry po sa mga hindi ko na shout out kanina. Guys, so, push po tayo. Pasensyahan nyo na ako ha. Port watcher, bawal po ang ang sasama yung loob na po. Yan, di ba? Dapat alam niyo yung turo na yan na hindi ka lang nabati ni pastor, magtatampo ka na. Yan po. So, pasensya na. Sobra tayo na puspos. Hindi ko rin talaga, hindi ko rin talaga alam kanina, inaantok po ako. Pero biglang, ewan ko, yun po yung Holy Spirit. No po. So, purihin po ang Panginoon na ako nga talaga nakakasalita lang po ako dahil kinakabagal lang ako. Guys, at kung bakit nga ako sabi ko sa inyo pinili po ng Panginoon dahil sa basta nakita ng Diyos ang puso ko at di ko pang mamalaki po baka mas mahigit sa kung ano yung puso ko na mas malaking puso doon sa diba kanya-kanya kung ano kasi ito yung pwedeng gamitin sa akin ng Panginoon makapagsalita, ito yung gift ko, ito yung gagamitin ng Diyos, pero para mas magamit ko to kailangan kong lumapit sa Panginoon, kailangan kong hanapin ang mukha ng Diyos. Kailangan ko mabugbog sa salita ng Diyos po. Purihin po, Panginoon. Salamat po uli. And patuloy nyo subaybayan itong teleserye na to, guys. God bless po sa lahat.